What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin is Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Manuel. Pasok! Hindi makapagsalita si Kabataan Representative Raul Manuel nang tanungin siya ni Ronald Cardima tungkol sa mga claims nitong umano'y massive corruption sa NYC sa kasagsagan ng session sa Kongreso base sa COA observations. Sa puntong ito, kitang-kita ang pagtiklop ni Raul Manuel at di mapanindigan ang yabang nito sa plenaryo kung saan gumagana ang kanyang parliamentary immunity. Dahil recess ngayon ang Kongreso, wala na siyang immunity from suits. Maaari siyang kasuhan ang Kabataan Party List representative base sa mga malicious imputations nito. Hindi masubstantiate ni Manuel na corrupt si Cardima. Sinabi ni Cardima na nagsumite sila ng paliwanag sa COA at ito ay tinanggap ng huli. So sino pala ang power tripper? Kaunting kapangyarihan pero weaponize mo na para manira ng iba. Pasista moves si Raul. Hindi rin masagot ng malinaw Manuel ang mga katanungan ni Cardima ukol sa walang humpay na recruitment ng NPA gamit ang Kabataan Party List. Sinabi ni Manuel na may panawagan silang imbestigahan ang kamatayan ni Absalom. Siya na lang ba ang hindi nakakaalam na NPA ang pumatay kay Keith? Si Raul Manuel ang congressman na ang lakas magparatang sa ibang mambabatas at ahensya ng gobyerno na mayroon umanong massive corruption sa mga ito, subalit patuloy itong nanahimik sa extraordinary expenses nilang mga kongresista. Wala rin itong may pakitang liquidation ng kanyang mga gastos at kung saan ginagastos ang kanilang milyong nakukuhang pondo mula sa Congress. Hindi rin ito masagot kung saan nila ibinubuhos ang malaking bahagi ng kanilang pondo, puwera na lamang sa mga kasama nilang nagbalik loob sa pamahalaan na kung saan sinasabing pinupunduhan ni Manuel ang recruitment ng mga kabataan para maging aktivista at NPA. Panuurin ang full video ng mga pahayag ni Cardima para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan. Manuel na naman tayo, no? Yung si Manuel talaga, no? Aakyat ka sa bundok, iiwan mo yung pamilya mo, lalabanan mo yung gobyerno. Kailan mo mauubos ang gobyerno? 'Di ba? Kailan mo, anong balak mo bilang aktivista? Maging magaling at maubos ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police at mapabaksak ang Republika. Kailan mangyayari yun? Patay ka na. Nandiyan pa ang Armed Forces of the Philippines, pati Philippine National Police at gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Kahit anong gawin mo, nakalagay sa Constitution, they are the defenders and protectors of the people and of the state. Kahit anong gawin mo, nandyan talaga sila. So, nilalabanan mo ang gobyerno, nilalabanan mo ang tropa ng gobyerno, tapos anong nasa banner mo? Serve the people, paglingkuran ng sambayanan. Eh yung sambayanan nga yung nagtatag sa Republika ng Pilipinas at sa gobyerno eh. Tapos hindi mo, paano mo sila pinaglilingkuran kung pinapabaksak mo yung kanilang tinaguyod na gobyerno at tropa ng gobyerno, di ba? That is talaga. Tama, no? Bakit siya kumandidatong congressman? Kasi nalo siya, nasa gobyerno siya eh. Bakit ganun, no? Ayaw nila sa gobyerno pero nasa gobyerno siya. Diba, tama naman si kuya eh, si Ronald Cardema. Ayan shout out to Sir Ronald Cardema. Siya yan hindi nila kayang pabagsakin ganun-ganun na lang ang gobyerno. Diba, hindi nila kaya pabagsakin yan. Kahit anong gawin nila na pakikipaglaban sa gobyerno, paulit-ulit lang sila na matatalo. No, siguro, may pinaglalaban din na layunin nila na para magbago ang ganito, ganyan. Pero yung gagawa ka pa ng isang mali, dadaanin mo sa hindi maganda, sa ganito, ganyan. Eh, walang mangyayari. Hanggat nag-aaway kasi kayo, hindi kayo magkakaintindihan.
hanggat hindi kayo nakikinig sa isa't isa, kailangan pakinggan nyo yung panig ng isa't isa. Pero ang ginagawa kasi nito ni wow, di ba? Hindi siya nakikinig. Yung panig lang niya yung pinapakinggan niya. Hindi niya pinapakinggan o nakikita kung ano yung nagagawa ng gobyerno sa mga tao. Di ba? Kaya nga tayo may gobyerno. Siguro may gobyerno na hindi maganda ang pamamalakad, pero nakikita na ngayon ng mga tao yan. Hindi na tanga ang mga tao ngayon. Hindi na malawak na ang isip ng lahat ng mga tao. Nag-uobserba na yan. At lalong-lalo na nga sinasabi natin, nakikita natin sa social media lahat. 'Di ba? Ngayon, hindi natin alam kung ano yung pinaglalaban talaga ni Manuel sa katiwalian. Meron nga kasi gumagawa na ng mabuti pero tiwali pa rin sa tingin ni Raul. 'Di ba? Merong absurdity dyan sa mga slogan ng mga makakaliwang grupo. Naiintindihan ko na they are idealistic, na gusto nilang baguhin ang bansa. But to be realistic, di ba? You cannot change the country by doing that. Better if you try to join the government, try to join the armed forces, and ipakita mo yung pagmamahal mo sa bansa by serving the government and serving the people through the government, di ba? The government was created by the people to serve the people. Yun ang pinaka-basic fact doon. So, para sa ating mga kabataan, kailangan ma-realize ninyo, unang-una, ano bang gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Pangalawa, how can your life contribute to the nation? Alam nyo, kada buhay, kada Pilipino, ay merong magagawa para sa bansa. Kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung naiisip mo at kaya mong gawin para sa bansa. And magandang dedikasyon na yon para sa pagmamahal sa bansa. Yes. 'Di ba? So, ang gusto natin, we have a country that is strong, that is peaceful, na isang malakas na bansa na pwede natin pagmalaki sa buong mundo. Yan sana ngayon nasa isip ni Sir, naiisip ni Ro. 'Di ba? Syempre tayo naman lahat gusto natin ng kapayapaan sa ating bansa. Walang away. Yung mapaangat ang ating ekonomiya. Yan yun eh. Yan ang mga pangarap nating lahat ng mga Pilipino. Pero syempre, hanggat may mga kontrabida na kumukontra dito, wala talaga. Walang mangyayari. Diba? Parang galit sila na ayaw nila na magkaroon ng progreso ang Pilipinas. Although ngayon medyo nahihirapan tayo ngayon sa mga bilihin, pagkamamahal. Pero siguro darating din naman ang panahon na tayo'y makakaahon din lahat. Minsan nga inisip ko, kaya mahal ang bilhin kasi ganito, ganyan. Na galing tayo ng pandemya, ganito, siguro bumabawi lang yung iba. Hindi natin alam ano yung nangyayari. Diba? Yun lang minsan isip mo, palakas loob. Pero kung gusto talaga ni Raul na umunlad ang ating bansa, is dapat makisama ka. Suportahan mo kung ano ang ginagawa. Nandiyan yung makita natin kung ano may mali na nagagawa nila, di dun ka magsalita. Pero minsan kasi yung may tama ng ginagawa is pinamali mo pa rin. Gumagawa na lang yung gobyerno ng maganda para sa ating lahat, pero mali pa rin sa'yo. Ayun yung nahanap sa kanyang butas eh. Di ba? Katulad kay BP Sara. Hanap kay BP Sara ng kung ano-ano. Pero yung sarili niya, hindi niya mailabas kung ano ba talaga yung, kung saan napupunta yung inaano niya. Gusto mong ilabas yung baho ng iba, pero yung sarili mong baho, ayaw mo ilabas. Ay. Dahil ba mas mabaho pa? Ganun yun. Parang ganyan yan eh. May iniiwasan ka. Kasi kung talagang malinis kang tao, hindi ka matatakot. Magkasalita ka kung ano man ang itanong sa'yo. Diba? Ating pinapangarap para sa lahat ng Pilipino, para sa lahat ng kabataang Pilipino. Yes. And through the National Youth Commission, through the Department of Education, and through the Commission on Higher Education, and through the new President Bongbong Marcos. Alam nyo, baka hindi alam ng lahat, ang nagtatag sa National Youth Commission, ang may akda ng batas sa pagtatatag ng National Youth Commission ay si Congressman Bongbong Marcos noong 1995. Yan kasi magkapatid na yan, si Senator Amy Marcos, siya yung head ng kabataang barangay. So, nung nakabalik sila sa Pilipinas, si Congressman Bongbong Marcos, siya ang may akda ng National Youth Commission Law, yung aming batas. Kaya makikita ninyo, talagang pinapahalagahan ng Pangulong Bongbong Marcos at na Senator Amy Marcos
ang kabataan Pilipino, dahil alam nila, kahit nung tatay nila, si dating Pangulong Marcos, kapag sinimulan mo sa kabataang Pilipino yung pagbabago, kaya mong baguhin ang buong bansa. Pag sinimulan mo yung pag-i-input ng pagmamahal sa bansa, sa kabataan, kaya nitong palaguin ito at gamitin ang kanyang personality, gamitin ang kanyang buhay para itaguyod ang bansa. Tama. So doon tayo dapat magsimula sa mga kabataan Pilipino na ginagawa natin. Alam nyo, kahit naman po ang recruitment ng Armed Forces and Philippine National Police, yung kapag nagre-recruit kayo ng kadete, pag nagre-recruit kayo ng trainee, Ano yung mga salamin na yun? 30 years old kabataan yan. Lagi ko nga sinasabi sa mga SK, kaedad nyo lang yung mga trainee, yung mga kadete, kahit yung mga sundalo, pulis, kaedad nyo lang yon. Yung mga frontliner, mga bata, batang opisyal, batang recruit, lahat yung kaedad nyo lang. Lahat tayo magkakasama dito sa Republika ng Pilipinas para palakasin ang ating bansa at itaguyod ang ating republika. Ika nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, di ba? Hindi lasunin ang kanilang mga isip o ilagay sila sa maling daan. Dapat ang ituro sa kanila ay yung tuwid. Di ba? Yan ang yan ang itatak sa isip nila. Dahil talagang may mga nag-iimpluwensya sa kanilang hindi maganda. Kaya naliliko sila eh. Napupunta sila sa kaliwa, imbis na diretso, namamali eh. Naro-wrong turn. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre courtesy of Ronald Cardema ay napanood natin. Shoutout po sir. Ayan kayo mga katunay, ano masasabi nyo dito tungkol sa videong ito na binigyan natin ng reaksyon? Iba talaga si bro. Woo! Ay nako. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.